Mga kaibigan, good morning po sa inyong lahat mga kaibigan. Okay, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kamusta po kayo dyan mga kabataan at mga OFWs na kababayan natin, no? Welcome back sa channel natin ngayon. Ngayong araw, may isang malaking supalpal moment sa Senado na hindi ninyo pwedeng palampasin. Si former Senate President Tito Soto, na kilala nating lahat bilang matandang statesman, ay nasupalpal ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ang pagpigil ni Senate President Cayetano sa motion na isuspend ang rules para makausap ang Sergeant at Arms, ano ba talaga ang nangyari? Bakit kailangan pang i-defend ang integridad ng Senado? Tara, i-breakdown natin ng maayos, fact-based at walang kinikilingan pero critical, intellectual discourse tayo dito, hindi chismis mga kaibigan. Una, balikan natin ang May 11, 2026 sa isang surprise move. 13 senators ang bumoto para palitan si Tito Soto bilang Senate President at ilagay si Alan Peter Cayetano. Ito ay hindi basta-basta power grab. Ito ay pagpapakita ng shifting alliances sa harap ng malalaking issue tulad ng impeachment ni VP Sara Duterte at ang ICC warrant kay Senador Bato de la Rosa. Si Soto mga kaibigan, na may mahabang karanasan ay biglang wala sa poder. Si Cayetano naman, kilala sa kanyang sharp mind at no-nonsense approach, ay agad nagpakita ng kanyang estilo. Witty ba? Oo, kasi sa politika, timing ang lahat. Dito na ang highlight mga kababayan Sa session, may motion si Soto or allies niya na isuspend ang rules para direktang kausapin ang Sergeant at Arms tungkol sa nangyaring shooting incident. Ano ang ginawa ni SP Cayetano? Hindi niya hinayaan. Pinigilan niya ito ng may otoridad. Bakit? Dahil ang Senado ay hindi circus. May rules para sa maayos na pagdinig. Ang pag-suspend ng rules ay hindi dapat basta-basta, lalo na kung may sensitive na security issue, tulad ng gunshot sa loob ng Senado. Si Cayetano mga kaibigan ay nagprotekta sa institusyon. Siya ay nag-order ng spot report mula sa Sergeant at Arms, nag-inspect mismo at nagbigay ng facts. 27 shots from Senate side as warning. 5 from the other side. Ito ay attack sa Senado ayon kay SP. Bakit parang nagmamadali? Parang may hidden agenda ba? Bilang dating Senate President, alam niya ang rules. Pero bakit ginamit pa rin ang motion ngayon? Ito ba ay pag-undermine sa bagong leadership? Intellectual question lang Sa gitna ng ICC drama at impeachment, sino talaga ang nagproprotekta sa Senado? Ang traditional o ang assertive? Parang chess match, no, mga kaibigan, mga kababayan? Si Soto ay matagal ng player, pero si Cayetano ay nag-checkmate sa rules. Critically speaking, si Tito Soto, mga kaibigan, ay may legacy. Pero sa mga ganitong panahon, kailangan ng fresh approach. Ang pagpigil ni Cayetano ay nagpapakita ng leadership na hindi natatakot sa confrontation. Ang incident, kasama ni si Bato de la Rosa, protective custody, at ang pag-alis niya, si Cayetano ay nagbigay ng transparency habang may mga tanong sa nakaraan ni Soto sa paghawak ng mga sensitibong bagay. Para naman po sa mga kabataan at OFWs, ang politika ay hindi entertainment lang. Ito ay nakakaapekto sa inyong future, trabaho, remittances, safety. Kapag may strong institutions, mas maganda ang Pilipinas. O mga kaibigan, talaga namang sa parliamentary rules, si SP Cayetano talaga may alam diyan. Alam niyo bakit? Abogado po kasi yan, no? At saka syempre, meron pong role ang Sergeant at Arms. Alam niyo, siya ang siyang chief police diyan sa Senado. Hindi niya hayaan na maging karuwagan. Dapat protektahan minority, majority, ang Senate as an institution, ang building, kaya nga may nakaposisyon po diyan na mga Marines, no? Grabe, no? Talagang, by the way, habang nanonood kayo ng ganitong mahabang analysis,
Bakit hindi i-level up ang inyong setup? Para sa mga tech lovers, check nyo ang best wireless earbuds sa Shopee. Perfect para sa commuting OFWs na gustong updated sa news. Trending yan ngayon. Sa fashion naman, Zalora has comfy yet professional outfits na pwede ninyong isuot kapag nag-a-apply or nagmi-meeting. For motor-ride enthusiasts, Lazada has durable helmets at riding gear. Safety first, kababayan. Home essentials ha? Smart fans or kitchen gadgets na energy saving. Perfect para sa probinsya o abroad. Kondo nyo, affiliate link sa description. Salamat sa suporta. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Para sa bayan, mga kaibigan, pero pagkasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan. Naka 21,000 subscribers na po tayo. Tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Pero bakit mahalaga ito sa inyo, mga kabataan na nanonood sa dorm o sa kanto at mga OFWs na nag-aabang ng balita habang nasa construction site sa Qatar o nasa grocery sa Hong Kong? Kasi ang politika sa Senado ay hindi abstract debate lang. Ito ay nakakaapekto sa inyong buhay. Kapag ang institusyon ay mahina at madalang i-manipulate ng personal agenda, sino ang talo? Hindi ang mga dating senador na may pensyon at connections, kundi kayo. Ang susunod na henerasyon at mga nagpapadala ng remittances na nagpapaikot sa ekonomiya. Si SP Alan Peter Cayetano ay nagpapakita ng isang bagong uri ng leadership, assertive, rules-based at transparent. Sa pagpigil niya sa hasty suspension of rules, ipinapakita niyang ang Senado ay hindi playground ng mga dating power players. Ito ay proteksyon sa due process. Critical naman tayo kay Tito Soto bilang isang seasoned legislator na may mahigit 30 taon sa politika. Alam niya ng gusto ang Senate rules. Bakit niya pinilit ang motion na i-suspend ang rules para kausapin ang Sergeant at Arms para may urgency na hindi naman kailangan. Lalo na't si SP Cayetano ay nag-commit na magbigay ng full report at investigation. Ito ba ay legitimate concern o isang subtle way para i-undermine ang bagong Senate leadership? Sa gitna ng ICC warrant kay Bato de la Rosa at ang mainit na usapin ng impeachment, ang ganitong galaw ay nagdudulot ng instability. Para sa isang institusyon na dapat ang pinakamatatag, ang ganitong power play ay nakakabawa sa public trust, mga kaibigan. Noong panahon ni Soto, bilang Senate President, maraming beses na rin na na-highlight ang kakulangan sa transparency sa ilang committee hearings. Ngayon, parang ang bagong Senate President ang mas aggressive sa pagtatanggol sa integridad ng Senado. Ironikong supalpal moment. Parang sa basketball, mga kababayan, si Soto ay legendary player na. Pero kapag may bagong coach na si Cayetano na nagpapalit ng playbook para sa modern game, kailangan mag-adjust. Hindi yung magrereklamo sa referee agad. Witty lang, pero totoo. Mga kabataan, gamitin ninyo ang inyong critical mind. Huwag basta maniniwala sa headlines o sa emotional speeches. Tanungin, sino nagproprotekta sa rule of law? Sino ang mas may political color sa mga galaw? Para naman po sa mga OFWs, isipin ninyo, kapag stable ang politika sa Pilipinas, mas maraming investors, mas maraming trabaho, mas mababa ang inflation, at mas madaling umuwi ng may dignidad. Ito ang totoong laban. So habang iniisip niyo yan, paano kung i-upgrade ninyo ang inyong daily life? Sa tech, trending ngayon sa Shopee ang best power banks at fast charging cables. Perfect para sa inyo na laging online para sa news at family calls. Thousands of reviews. Sa fashion naman, check nyo ang lightweight jackets at comfortable sneakers sa Zalora. Ideal para sa mga OFWs na laging on the go. Motorride, Lazada has top-rated full-face helmets at anti-slip riding gloves na life-saving sa traffic ng Maynila o probinsya. Home essentials naman, energy-efficient electric fans o smart plugs na trending
makakatipid sa kuryente, lalo na kung nasa abroad kayo at may iniiwanang bahay. Ang tanong ngayon, gusto ba natin ng Senado na controlled ng old guards o isang Senado na mas dynamic at handang magbago para sa bagong Pilipinas? Si Senate President Cayetano ay nagbigay ng malinaw na mensahe. Ang rules ay para sundin, hindi basta i-bypass kapag convenient. Si Tito Soto ay may karangalan, Para sa ganitong panahon ng krisis, kailangan natin ng bagong lakas at bagong disiplina, mga kaibigan. So hanggang dito na lang po, Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.